Kanina mga tropa, habang bumibili ako sa tindahan kanina ng bigas, bumili kasi akong bigas 2 kilo. Sabi nung nagbebenta, bali dalawang ano kasi yun, yung klase niyang benta na bigas. May isang 45, may isang 38. Sabi ko, yung 38 na lang. Sabi niya, mag 45 ka na, mas ano to, mas malambot, mas masarap. Sabi ko, yung 38 na lang ante, sabi ko kasi mas mura. Titipid ako ako. Parehas din naman na mabubusog ka. Kahit na mura man o masarap, mabubusog ka, parehas lang din yun. Dati, parang nainis ako dati nung bata ako kasi bakit pinanganak akong mahirap. Tapos, ba't hindi na lang ako pinanganak na sa magulang na mayaman yung maraming pera. Kasi nagpalaki sa akin yung lola ko. Ayun, sinanay niya ako sa parang nasanay kami nung kuya ko, nung maliit kami na mamuhay ng simple, ganun. Yung, hindi nga kami nagso-soft drinks, ganyan Tapos nakakakain lang ng karne kapag Pasko, ganun, tsaka bagong taon, o kaya may birthday, ganun lang. Pero ngayon na-realize ko na sobrang nagpapasalamat ako ngayon kasi lumaki kami ng simple. At yung, hindi kami pinalaki ng maarte. Baka kung ano lang meron dyan, yun, magpapasalamat ka kung anong meron. Hindi yung maghahanap ka ng kung ano-ano na wala naman. Mapapansin mo yung mga kabataan ngayon, pag hindi sila nabilhan ng iPhone ng mga magulang nila, nagwawala sila. Nade-depress sila. Hindi kasi sila sanay kasi sila na parang masarap lagi yung buhay, ganyan, masarap yung kinakain, yung bahay, malaki, ganun. So, para sa akin, kung magulang ka, tapos sinanay mo yung anak mo ng ganun, parang pinapag-drugs mo siya. Kasi, ganun kasi yun sa ang drugs kasi parang hina-hijack niya yung utak natin. Nagre-release siya pag nag-take ka, nagre-release siya ng dopamine. So, parang ganun din yun. Pag yung bata, binibigay mo lagi yung gusto niya, parang nagre-release lagi yung utak niya ng dopamine. So, parang nagkakaroon ng imbalance. Kaya kapag hindi nasunod yung mga gusto niya, nade-depression, nalulungkot siya, nagwawala siya. Pero pansin mo yung mga bata na, yung mga bata lang sakali, yung mga simpleng bata, anak lang ng tricycle driver, ganyan, anak ng labandera, masaya sila naglalaro lang sa kalsada, hindi nila kailangan ng mga mamahaling gamit, mga masasarap na pagkain. Mapunta mo nga lang yan sa Jollibee, sobrang saya na ng mga yan. Pero yung mga anak ng mayayaman, pag pinasyal mo sa Jollibee, nakasimangot, tapos pag hindi nabilan ng gusto, nagwawala, umiiyak. Kaya mga tol, kung pinanganak kayo ng mahirap, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo kasi napakaswerte nyo kung pinanganak kayong mahirap. Kung pinanganak ka namang mayaman, tapos yung parents mo, magaling naman siya mag-handle, okay lang yun. Kumbaga, kaya niyang i-control. Pero kung pinanganak ka mayaman, tapos hindi rin alam mag-handle ng magulang mo, sigurado mapapahamak ka. Pag na-approve na pala yung wildlife farm permit ko, kung papalarin kong suswertein ako, itutuloy ko na yung pamimigay ko ng mga ball python na libre sa mga followers, sa mga subscriber natin dito sa Facebook, YouTube, tsaka sa TikTok. Hindi kasi pwedeng magpamigay ka kung walang papel kasi syempre bawal yun. Saka kung mamimigay man ako galing sa farms, dun sa mga kinukunan ko na farm, syempre malaking gastos yun. Kasi babayaran ko lahat tapos ipapag-giveaway ko lang. Medyo sa ngayon talagang nahirapan pa ako kapag ganun. Hindi ko kaya. As much as gusto ko sana, pero hindi talaga kaya. Kaya ipagdasal niyo ako na sana ma-approve yung permit natin para magbenta. Diba? Kailangan ko yung mga dasal nyo.